bili na, sabi ko po doon sa nagbebenta, sabi ko, pasample. Sabi niya, pag magsindi tayo isa. Pinagbigyan po ako. At noong pagkatapos ko po na umitin at umitin, under influence na po ako nun. So, nung bumaba na po ako ng bayan, pagdating sa plaza, may pulis. Kinabahan ako, sabi ko, ako, naisip ko agad. Tumakas po ako sa palengke. May pulis pa rin ako, pambira, may pulis pa lang mga balik rito. So, alam nyo, siyempre, ang instinct mo ng isipan mo ay kumanap ng paraan para makatakas. Alam nyo po, sa pagtakas ko po, sa mga pulis, napunta po ako sa isang Bible study. Meron pong hagdan na bahay na inakyat ko. Sabi, pagdating po ng usher, sabi po sa akin ay, "You are welcome in this place." Nung narinig ko po yung salita niya, ilang nakampante, wow, ligtas ako dito. Sabi ko, hindi na ako mahuhuli dito. Pumasok po ako at pagpasok po ay may bakanteng upuan sa pakalawa po sa likod. Umupo po ako at pag-upo ko po ay pagtingin sa harapan, ang nangangarap po artista si Fred Galang. No, marahil sa mga millennial at sa mga new generation, hindi niya kilala, no? Pero si Pastor kilala to. Nangangaral po ang salita ng Diyos. At nung nangangaral sa salita ng Diyos, ang unang-unang pumasok sa isip ko, shooting. Artista, di ba? Pero alam nyo, at that moment of time, sa kanyang pangalan salita ng Diyos ay doon nag-umpisa ang journey ko po. Nakatakas ako sa pulis, hindi ako na-aresto. Pero at that moment of time, inaresto ako ng Panginoon. Hindi kinulong, pinalaya. At after that po, hindi nagtagal ay hindi po kasi ako lumaki at na-train sa local church. Kaya yung early days po ng aking pagiging anak ng Diyos sa Bible School. So nag-aaral po ako sa Dorope Bible College, Dorope Bible School. At nakapag-aaral po ako doon 1 year. So doon po sa Bible School na pinag-aaralan ko, ano po ito, actually hindi po siya Assemblies of God, pero po yung sistema ng pag-aaral ko ay Assemblies of God. So may mga curriculum or may mga subject talaga na sinusunod. So ito na po, nung dumating po sa subject na song leading, bagsak, guitar lesson, bagsak, kaya sabi ko, Panginoon, nagduda ako, Panginoon, tinawag mo ba ako? Sabi ko, tapos meron may piano lesson, bagsak pa rin. So lahat po ng music subject ko, mabuting balita po, bumagsak po ako. Wala po naipasa kahit isa. Kaya sabi ko, Panginoon, nagduda ako, tinawag mo ba ako? Diba? Pero syempre, tuloy lang po. At hindi na po nakapag-second year kasi lumipat po ng Bible School. No? At pagdating naman doon sa Bible School po na pinagalingan ko po, ay yung pangalawa, ang training naman po doon is more on mission. More on mission kasi hinubog po kami sa mission, punta sa bundok, punta sa mga liblib na lugar, mangaral kayo dyan, mag-crusade kayo. Yun po ang naging training ko. So, bali po sa loob ng 3 taon po ay nagkaroon po ng combination yung training na namin sa Panginoon. Meron po tinatawag na pastoral theology at meron din po tinatawag na mission. At 2005 po nag-aral po kami sa mission para po for another preparation po sa ibang lugar. At salamat naman po sa Panginoon dahil doon po sa Bible School na pinag-graduate ko, walang music subject. Kaya masaya po ako nakapasa ako. At nakagraduate at nung lumabas po ako, taong 1988 po, dahil after graduation po, hindi pa po ako lumabas. Sumama pa po ako sa missionary for 3 years po para mag-mission sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. At nakatasan din na na mag-interpret sa mga Amerikano. Tinanong ko ng Amerikano, kaya ko mag-interpret ng English sa Tagalogin. Actually, hirap po ako doon, pero syempre, lakas lang ng loob, ang puhunan. At salamat naman sa Panginoon dahil hindi naman po tayo binigo at suma total po ay naging maganda po yung journey ko sa Bible School. 2 years plus 3 years, so 5 years po yun. And then 1988 po ay lumabas na po ako sa Bible School at yung po the first year ng pagkabas ko sa Bible School, ang naging tema naman po ng paglilingkod ay
church planting. At sa church planting po ay napakarami po na natutunan. At hindi po natutunan sa classroom, kundi natutunan po sa experience. Kaya minsan tinatanong ako ng mga tao, sabi niya, Pastor, saan ba kayo nag-graduate? Sabi, saan po ba kayo nag-aaral? Sabi ko sa UE. Graduate po pa kayo ng UE. Sabi niya, pero ba't na ulit? Tanong sila natin, Pastor, UE pa talaga kayo? Oo naman. Sabi niya, anong taon po kayo? So hindi ko na mabigay ko ng taon. Sabi ko, actually, yung UE na sinasabi ko sa inyo ay University of Experience. Kaya UE. Diba? Yung UE means University of Experience. Kaya inisip na ay University of Dextro. Diba? Mga ganon, diba? Pero actually, hindi po. Yung UE po isa, for me, isa University of Experience. Yan. Kaya sa umaga nito, ako po inaatasan na magbahagi po sa inyo sa subject na evangelism. At sa lahat, salamat po sa Panginoon sa inyong invitasyon. Alam ko po divine divine destiny. Hindi ko po kasi pinangarap na makarating dito. Sabi sa Panginoon, Panginoon, kung palalabasin mo ako, sabi sa Panginoon, ang unang bansa na gusto kong apakan ay ang Israel. Israel. Dahil gusto kong mag-explore doon at magkaroon ng experience. Pero hindi pa po nangyayari po. Pero, inga po, bigla pong nagbukas ang Hong Kong sa pamamagitan po ng ating pastor na si Pastor Rodel. At salamat po sa Panginoon sa kanyang imbitasyon. At nagkaroon po ng kaganapan. At palagi iniisip ko, Hong Kong. Binigyan na po ako ng Panginoon ng bonus. Baka hindi ko naman inisip. Nagbukas na naman ang pinto. So, muli ng Panginoon at tunay nga na ang Diyos ay nagbubukas ng pinto. Amen. Sa kanyang kapanahunan. Hindi ko po kapanahunan, sa kanyang panahon at oras. God is always giving us an open door in His time, in His appointed moment and time. Kaya sabi po ni Solomon ay, in His time, He made all things beautiful. Kasi minsan, yung oras po natin at oras ng Panginoon kaiba yan. Tayo minsan nagmamadali, tapos minsan man napahiiwanan ka. Pero alam po nyo, sa Panginoon, hindi maaga, hindi late. God is always on time. Kaya ang Diyos ay palaging tumikilos sa tamang kapanahunan. At kailangan lang natin alamin ang timing ng Diyos para po tayo ay makakilos at makasunod ayon po sa kanyang panahon na itinakda sa ating buhay. Okay, punta po tayo dito sa Matthew chapter 24 at dito po tayo mag-start. At matatapos po tayo sa Acts chapter 2. But punta muna po tayo sa Matthew chapter 24. Tignan po natin yung pattern papaano pinrepare ng Panginoon ang first century disciple. So sabi po nila, madalas sinasabi po ng karamihan na tayo daw po ay nasa huling henerasyon. So kung tayo po ay nasa huling henerasyon, dapat po natin makita kung paano nagsimula ang unang henerasyon at ano ang kanilang naging pattern, paano sila naging successful sa ministeryo na kanilang ginalawan at tinawag sila na ating Panginoon. So ito po yung statement po na ito, ay statement po ito ng ating Isaya, ng ating Panginoon before the cross. So before the cross po ito. At sabi po nito ay, Jesus left the temple, He was talking about the temple of Solomon, and was walking away when His disciple came up to Him to call His attention to its building. So inagaw ng mga disipulo yung attention ng ating Panginoon at sinabi, Panginoon, nakita mo ba yung building na yan? Verse 2 po tayo. Sabi niya, do you see all these things? Sabi po ng mga disipulo. He asked, truly, I tell you, sabi niya, sabi ng Panginoon, makikita niyo ba lahat ng ito? Tinuro niya ang templo. At sinabi ng Panginoon, truly, I tell you, not one stone here will be left on another, and everyone will be thrown down. So yung templo na kanila mamalaki, sinabi ng Diyos, sa araw, bato sa kapwa bato ay walang matitira.
At nangyari po yan, alam nyo, kung sinusunod po natin ang history, it was fulfilled 40 years after pa. Dahil 66 AD po ay nagkaroon ng another revolt sa Israel. At pangilang revolt po ito. Actually, pangatlo na yun eh. Nung una, bago dumating ang Messiah, meron silang dalawang revolt na nangyari. Pinamunahan po ni si Bar Kokhba, nag-revolt sila. Tapos, nung huling revolt nila, ang ginawa po ng Roman Empire, lahat ng mga patay sa Jerusalem hindi nilibing. Talagang pinagpatong-patong sila. At binigyan sila ng matinding senyales na sabi ng Roman Empire, kapag kayo ay umulit pa, mas matindi ang mangyayari pa. So actually, naulit po ang revolt sa templo that was 66 AD. At the exact date of 70 AD, ang templo ng Jerusalem ay binasa at lahat ng ito na nasa semento at nasa estruktura ng building ay sinait ng Roman Empire. Wala pong tinira. And until now, sa present moment of history po, wala nang bakas. Tanging bakas lang doon ay ang mga wailing wall na nandun sa baba. Wala na hindi alino. Pero at yung sinabi ng Panginoon sa mga disipulo ay tatupad. Okay, abante po tayo. Verse 3. Ito na po. So, pumunta na po sila sa Mount Olives. So, as Jesus was sitting on Mount Olives, actually Mount Olives po is also the place kung siya babalik. Based on the prophecy of Zechariah chapter 4 verse 4. Po, at doon siya nakaupo. Doon siya nakapwesto. Yung kanyang inuupuan is the same place na kung saan ay doon siya babalik. At sabi rito, tinanong siya ng mga disipulo. There is a two specific question na tinanong ng mga disipulo sa Panginoon. Number one question ay, when will these things happen? So, kapag sinabing when, ang tinutukoy mo dyan, kailan? Bigyan mo kami ng specific time. Diba? So, siguro hindi na po kakaiba sa inyo na marami na pag-predict ng pagbabalik ng sa Manila. I remember 1988. May mga kasamang pamphlet, may mga kasamang tracks 1988, but it don't happen. Bakit kaya? Well, hindi ko na po i-detalye yun. So, number one question is when. And then the second question is what will be the sign of your coming and the end of the age. So yung pangalawang question po ay sign. They are looking for a sign, but na sinasabi po nito ay ang katapusan ng mundo. Pero kung babasahin po natin from verse 4 up to verse 12 o 13 po, ay makita po natin dito na dito po nakaloob yung sign. 10 na po, at ang sagot ng Panginoon ay hindi po direct answer, but the Messiah, Jesus the Christ, is given them a clear picture what is going on. What will happen exactly. Kaya sa panahon po natin, ang evangelism po ay must be done with a prophetic insight and also with a prophetic foresight. Because the message is the same. Hindi nagbago. The sign in our generation never changes. The sign in the first generation never changes. In fact, sino ba ang pinagbigyan nito? Sino ba ang unang tumanggap ng mensahe? Tayo ba? No. The first generation. Nandun pa si Judas, so kasama siya ron. The 12. And then, sabi ng Panginoon, number one sign ay sabi niya, number one, sabi po sa scripture ay, ano po yung number one sign? Warning po agad ang binigay. And then number one sign ay, don't be deceived. Kasi po ang deception yon sa panahon natin, spiritually malawak, physically malawak, naka-internet, naka-YouTube,
Mas malawak po ngayon kasi noong araw, wala namang media, wala namang internet, di ba? Wala namang YouTube. Sa palagay nyo, nung panahon nila Peter, may Facebook, may YouTube. Sa palagay magla-live kaya sila? What do you think? Nung hinabi ni Moses yung Red Sea, sa palagay nyo, wow! Naka-Facebook live. What do you think? Di ba? Nung binigay yung 10 Commandments, kumikidlat, kumukulong, lumilindol. Tapos yung tinig ng Diyos ay katulad ng isang kidlat. Sa palagay po nyo, kung nilay po nyo. Ha? Pero nyo, one thing naisip ko. Siguro, ano talaga eh. Iba ang Panginoon. At blessed po tayo sa ating Generation Y. Because madali dumating ang mensahe, mabilis ang information. Pero, dapat po ay ma-discern natin. Kaya ang prayer ko po sa body of Christ ay, Panginoon, hindi ko natin i-prepare sa sarili ko. Sabi ko sa every time kung saan mapunta, sa Panginoon, anoint your people to receive your word. Anoint your people to understand your word. And then thirdly, anoint your people to obey your word. Kasi marami nakinig na mensahe, hindi naiintindihan. Ay iba, nag-aral, hindi na unawaan. Kaya kapag tayo po ay nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos, huwag lang po natin basahin. Unawain natin kung ano yung binabasa natin. At i-personal natin, Panginoon, ano yung gusto mong sabihin sa akin personally with this piece of scripture na what I'm reading. Kasi kailangan po ang salita ng Diyos ay hindi lang maging letra sa atin, but mostly, katulad po ng Messiah, the Word become flesh and dwelt among us. Dapat ang salita ng Diyos ay maging laman sa atin para ito po ay masunod natin ayon sa patakaran natin, Panginoon. Kaya number 1 po ay deception. I pray that God will give us a sharp discernment. And then number 2, ito na po, number 2. Ito, lantaran na po ito. Sa panahon natin, ilan na nabilin na, anointed ako ng Diyos, ha? Sugod kayo sa akin. O, anointed ako ng Diyos, okay ka alis. Ako lang magsasabi kung ano gagawin nyo. Ha? Bibigyan ka ng kontrata, ano kontrata? Lifetime. Bawal lumipat. Mga ganon, di ba? But, alam nyo, sabi po ng scripture ay, will deceive many. Ibig sabihin po, ang tunay na lingkod ng Diyos ay dalhin po kayo sa destiny at calling nyo. Katulad ng isang eagle, na yung maliit na eagle, minsan ayaw pang lumipad. Pero dahil sabi ng nanay, lumipad ka, hindi ka sisiwagin na ka. Ayaw lumipad, matigas ang ulo. So ginawa ng eagle, sinira yung ano, yung pugad, o sige, natutong lumipad. Ganun po kayo. Salamat sa Panginoon, bili ka kayo ng pastor, nahahasahin kayo. At i-develop kayo. At ngayon, ang salita na ginagamit nila, mini-mentor kayo. Doon sa place. Dapat yung kaya. Kasi alam po nyo, ang calling po natin sa local church and sa body of Christ po, God called us, number 1, to give us a placement and function. Hindi iniisip ng Diyos na tinawag ka niya para bigyan niya ng titulo. Tama? Kasi alam nyo, yung titulo po sa among the ministers po, minsan, puro title, wala namang function. Ang haba ng title, pero hindi mo makita ang pagkilos. So therefore, tinawag tayo ng Diyos, binigyan tayo ng Panginoon ng placement sa body. Pastor, apostle is a placement, prophet, pastors, evangelists, and teachers are all placement in the body. What is the purpose? Verse 12, verse 13, hanggang verse 16. Yun ang purpose. Di ba? So, ang main destiny po ng kanilang ministry is to educate, to train the body of Christ. Hanggang gano'ng matagal? Verse 30, sabi ng Bible, until. So, yung until po, mahaba po siya. But mostly po, ay pinaka-importante sa lahat kasi po ay number 1 is the calling. When there is a calling, there is a preparation. When there is a calling, there will be a training. When there is a calling,
there will be a commissioning. And when there's a calling, there will be an anointing. Ayan. Kompleto po yan. So hindi po title ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan po dito mostly po ay placement and function in the body of Messiah. Kaya ito po evangelism, sa very vital part po ito. Dahil everybody can evangelize, but not everybody can be an evangelist. Kasi kapag pinag-uusapan po ang evangelism, there is a ways of bringing the gospel to the people. Number one, personal. Secondly po ay mass evangelism. Pero sa tanong natin yun, wala lang masyadong mass evangelism. Sabi ng iba, pwede natin consider to, ang tawag ng iba po dito, number 3 ay friendship evangelism. Sabi niya, hindi mo naman direktang sasyalan ng gospel. Kakaibiganan mo muna. Sa palagay po ba yun, effective po yan? Sa naranasan nyo? Well, depende kasi sasabihin ko po sa inyo, hindi po pwedeng lumagay sa formula kasi ang Diyos ay hindi naman nangunguna sa atin by formula, di ba? Hindi naman tayo led by formula o programs, we are led by the Spirit of God. Kaya nga sabi siya, discernment, paano ka ililid ng Panginoon gagawin yung pinapagawa sa'yo. Kasi ang kailangan po natin dito ay wisdom. Kapag tayo pili evangelize, we need to have a wisdom. Sa wisdom po, ay meron pong tinatawag na 3 levels to include. Number 1 is what to do. Anong gagawin mo? And then secondly, how to do it. Paano mo gagawin yung personal evangelism or friendship or mass evangelism. And then thirdly, when. What? How? And when? When you have the wisdom of God in you, God will give you a detail of what to do, how to do it, and when to do it. Yan po yan. Kasi kailangan natin gawin ito ayon sa sinasabi ng Diyos. What to do, how to evangelize, and when to evangelize. Timing is very important. Tandaan po nyo, even kayo na nandito sa Hong Kong, marami sa inyo iniisip ay punta ako Hong Kong kung trabaho ko. Pero hindi nyo naisip na kaya ka dinala ng Panginoon sa Hong Kong. Hindi lang para mag-work, pero siya pangarap sa'yo. Hindi ka niya nilagay sa bansa na wala siyang purpose. Actually, not only just a purpose, but it is a divine purpose. Ba't ka nandito sa Hong Kong? Nakilala mo Panginoon sa Hong Kong. Ite-train ka ng Panginoon sa Hong Kong. Some of you, uuwi sa Pilipinas na hindi lang may daladalang pasalubong sa pamilya. Sasabihin ko po sa inyo, uuwi kayo sa Pilipinas, nagdala-dala niyo ang calling, dala-dala niyo ang anointing ng Panginoon. At kapag umuwi kayo sa Pilipinas, sasabihin na mag-anak nyo, hindi ito yung nanay ko na umalis ha. Hindi ito yung mag-anak na umalis. Ano nangyari sa Hong Kong? Why? Doon ka tinawag ng Diyos. Doon ka na hinasa. Doon ka niya in-educate, doon ka niya tinrain. And then, the moment of time is when to do it. Kaya ang Diyos may pangarap sa inyo. Hindi po kayo mananatili OFW. Your placement and your calling will elevate it. Kailangan nyo lang ma-educate. At itong pagkakataon to, samantalahin nyo. Dahil this is your moment of time. Kasi kung mamiss yung conference ngayon, sana merong conference ulit sa susunod na linggo. Hindi eh. Hindi po ba? I have to wait for another year para mangyari po yan, okay? So, number 3 po. Number 3 slide po, sabi na ito, pamilya na tayo dito. There is wars na mangyari. And right now, may gera sa Russia, sa Ukraine, may gera sa Israel. Pero one of the important things na sinabi ng Scripture sa huli ay, but the end still to come. Kailangan mangyari yan. Pero sinasabi ng Bible, bibigyan tayo understanding. Kailangan mangyari yan. Such thing must happen. And sinasabi din ng Bible, pero hindi pa yan ito katapusan. Okay, advance po tayo. So sabi rito,
people will fight each other, nation will fight each other. So nangyari po yan during the first century at still nangyayari sa time natin. Sabi rito, there will be famine. Magkakaroon na po ng gutom sa buong mundo. So, kailan po nagkaroon ng famine sa buong mundo? Meron po ba kinaalala? Dito sa ito, walang famine kasi ang pagkain ito, walang patid eh. Diba? Tsaka salamat po. Baka makalimutan mo eh. Salamat po sa inyong napakainit na pagtanggap. Punta kami doon sa sinasunod ko ng mainit na tsaa, mainit na kape sa Macau, gano'n din. Dito rin kanina, mainit na milk tea. Kaya sabi ko nga, ang lamig ng panahon sa Hong Kong, pero dahil sa mainit na pagtanggap ng mga kapatid, ay umili. Diba? At sasabihin ko sa inyo, yan ang advantage at pwedeng gamitin ng Diyos yan. Dahil hindi lahat ng mga tao sa mundo ay katulad ng mga Pilipino. Na tumatanggap talaga na kapag ka naglingkod sa'yo, hindi na naglilingkod, nakangiti pa eh. Kaya mararamdaman mo yung hindi na yung paglilingkod eh, pati yung puso nandun. Di po ba? Yan ang mga Pinoy. At advantage po yan to bring the gospel to other foreigner. May foreigner ba rito? Mukha lang, ano? Mukha foreigner lang, pero hindi ko talaga foreigner. Okay, so another side po ay earthquakes. And then another second comforting word said that these are the beginning of birth pains. Para maintindihan po natin yan, ako hindi ko naranasan to eh. Gamitin natin example mga babae na anak, bago mga anak. Diba? Sabi ko sa mga tagayulong, pasensya na, hindi ko ito may papaliwanag kasi hindi ako nanganak eh. Kaya kung ako'y nanganak, may papaliwanag sa inyo. Actually, doon po pinasin ng Diyos yan eh. And I remember doon po sa John 16, sinabi din niya, na kapag ang babae ito naglalabor, sabi niya, nasa hard, ano lang po siya, mahirap na senaryo ng kanyang kapanganakan. Pero after na ipanganak niya, ang bata ay nakakalimutan niya ang lahat ng hirap at kapag nakita niya yung produkto na kanyang, uy, kamukha ako. Diba? Madalas sinasabi ng mga nanay, kamukha ko yung anak ko. Kahit kamukha ng tatay, kamukha ko yan. So ibig sabihin, yung lahat ng hirap na pinagdaanan, ay malilimutan. Okay, tuloy po tayo. Sabi niya, eto na, mayroong persecution. You will be hated by all nations. But the good news is, God will never leave us. God will never forsake us. Abante po tayo. Sabi niya, many will turn away from faith and will betray and hate each other. So, marami pong tatalikod sa huling araw. Ganun din ang sinabi ni Paul sa 1 Timothy at sa 2 Timothy po. But that letter, before na mamatay si Apostol Pablo, ay nag-iwan ng teaching, ng exhortation, and then at the same time po, ay nag-iwan siya ng warning. Marami ang tatalikod sa pananampalataya at sabi, makikinig sa iba't ibang aral. Yan, marami iba't ibang aral yan sa body of Christ. May mga strange teaching po. Pero alam po nyo, let the scripture judge the teaching. At kapag meron hasap po kayo sa scripture at meron po kayo sharp discernment, ay madali po nyo makita kung ang aral po ay base sa kasulatan. Maaari mag-quote sila ng scripture, pero alam po nyo, quoting the scripture is not enough. But the most important thing is interpreting the scripture according to the context of the original, of the writers. At yung pinagmulan po ng writers ay ang Panginoon. Siya ang nagbigay ng inspiration. Sabi po ni Peter, there will be no private interpretation of the scripture. Kaya sabi po rito ay earthquakes and all these things are birth pain. And then meron persecution. Even the first century disciples, wala naman silang exemption. In fact, kung tutusin, mas matindi yung persecution nila kaysa sa atin. Kasi sila talaga nag-wish ng buhay. Lahat ng mga nagsulat ng New Testament scripture, alam nyo, sa totoo lang, violent po yung kanilang pagkamatay. Isaiah, paano namatay? Nilagari, simula ulo, pababa. Tapos yung pinalagari pa yata kay Isaiah, di pa yata nakahasa. Mapurol. Pero kapag binasa mo ang scripture, book of Isaiah, the book of Isaiah is presenting the Messiah in a two picture.
the suffering Messiah, and the real Messiah. Kaya lahat po ng magsulat sa Scripture ay talaga nag-wish ng buhay. Pati yung persecution, so hindi tayo accept na dyan. Merong persecution, yung iba mamamatay, yung iba kumumuhihan. So next po, next. So next po. Ayan, many false prophets will appear and deceive many people. Maraming propeta. Alam mo, kahit ka sa Pilipinas, kapag ka malapit na eleksyon, maraming propeta eh. Dinidiklat, si ganito, mananalo, si ganito mananalo, di ba? Tapos kapag ka December 31 din, marami din, predict na predict. Europe ganito, Europe ganyan. So hindi po masama yun. Pero minsan kasi, sa totoo lang po, we are not led by prophecy. We are led by the Spirit of God. Kasi through prophecy, will confirm by the Scripture, and through prophecy will be confirmed by the Spirit of God. Di ba? Kaya nga, iyon ang ating bantayan. At habang nag-evangelize tayo, no, bantayan natin yung mga signs. Okay, next po, next. And then, because of that, magkakaroon po ng increased wickedness. And then, ito po, the love. Sa palagay nyo, sino ba tinutukoy niya? Mga unbeliever o mga believer? Believer. Ano daw ang? Ito pong pag-ibig ng marami ay lalamig. Malamig po dito sa Hong Kong, pero lumamig ang pananampalataya niya sa Panginoon. Kaya nga, gusto kong gamitin ng example dito. Do you remember nung tinawag ng Panginoon si Moses? Yung portion po, mahaba ang buhay ni Moses, pero yung pong portion na tinawag siya sa burning bush. Kasi before burning bush, maganda ang buhay ni Moses sa Egypt. Lahat ng education na meron doon, natamo niya yan. In fact, sabi nga po ng isang writer po ay, Moses was the next Pharaoh sa Egypt. Yun ang kanilang magiging kalalagyan supposed to be. Pero, ang Diyos, may pangarap kay Moses. Ang pangarap ng Diyos kay Moses ay di maging Pharaoh. So meron pong pangyari sa buhay niya at umalis po siya sa Egypt dahil wala naman siya intention, tulungan lang naman yung kababayan niya. Tapos, nalagay pa siya sa alanganin. So napunta siya. Ngayon, after 40 years po na kanyang buhay sa wilderness, isipin mo, isa kang arkitekto, isa kang engineer, isa kang mathematician. Tapos, paglabas mo ng bansa mo, trabaho mo, tagapagbantay ng tupa. Di po ba? But, yun ang pinili ng Diyos para hubugin, i-train, at prepare si Moses. And then, unknowingly, wala na sa plano niya, nakakita siya ng isang napakitain na the burning bush. Sabi niya, pambira, 80 years old na ako Wala ko nakikita na itong pagyari sa buhay ko. Tapos, eto. So, na-attract siya. Lumapit siya at naglapit siya. Exactly. Nang usap ng Panginoon, first thing sabi, Moses, tuparin mo ang sandalas mo. And then secondly, sinabi ng Panginoon sa kanya, yung mandato ng kanyang calling. Dahil, kaya po, tinawag si Moses, kung babasahin po natin ng Exodus, the people of God, Exodus chapter 2, verse 24 and 25, sabi ng Bible, because of so much slavery, na kanilang naranasan, wala silang freedom, gusto nila mag-deo. Nasabi ni Pero, hindi, dagdagan ng kota yan. Hingi sila ng deo. Ano kayo, masaya? Diba? Dahil because of that status, nag-pray sila. The people of Israel pray, not only just pray, but groaning, sabi nga ng Bible. And then, nakaabot sa Panginoon yung kanilang groaning. And then, sabi po ng Scripture, and God remember His covenant with Abraham, with Isaac, Jacob. And then, ang Diyos ay tumukod. Sa pagtugon ng Diyos, si Moses ang pinili ng Diyos para maging representation niya sa lupa at hanguin ang Israel sa kanilang kinalalagyan. At doon po sa estado po ni Moses, nakakita siya ng burning bush. At ano po ang mensahe sa atin ng burning bush sa ating kapanahunan? Nakakita siya ng mga nasusunod pero hindi nag-ako. Alam po niyo, para po sa akin, ang emphasize po nito sa ating kinalalagay ngayon ay we must keep on burning, being on fire with God, but not burn out.
Kailangan natin panatiliin ang pagiging mainit ng ating paglilingkod sa Diyos. Pero hindi tayo na-wear out. Hindi tayo napapagod. Bakit? Actually, physically, mararamdaman mo. Pero dahil you have the joy of the Lord in you while serving God, makaka-abante ka. Kaya ko po sinabi sa inyo, katulad po sa Leviticus po, 3 times po inulit, sabi po nila ay, the altar must be keep on burning. Sabi po ng Panginoon sa mga priest, huwag niyong hahayaan ang altar na mawalan ng apoy. The altar is our heart, and let the fire of God be in your altar, so that that altar will consume everything in your life that is not godly, everything that is not of God. Kailangan masunog, kailangan ma-purify, even our own will, kailangan masunog at ma-purify kasi kung hindi tayo mamamatay sa ating sarili kalooban, hindi tayo mabubuhay para sa kalooban ng Diyos. Kaya kailangan natin mamatay, kailangan masunog ang ating kalooban para ang kalooban ng Diyos ay umusbong, mag-multiply at tumatag sa ating buhay. Kaya isa pong sign po ay ang panlalamig at marami ay lalayo sa salita ng Diyos. Yan po. And then, sabi po rito, verse 13, but whoever hold unto the end will be delivered. Kaya, kailangan po natin lumaban. But this fight is not a physical fight. This fight is a fight of faith. We need to fight a good fight of faith. We need to lay hold on the calling and the destiny that God has invested in your life. You need to be faithful. Step by step, you need to be faithful on what God has called you to do. And remain on the destiny that God has chosen for you. Hindi tayo ang pumili. Ang destiny ng ating calling ay ang Diyos ang pumili. Kailangan lang natin sumunod sa calling ng Panginoon sa ating buhay. Napaka-importante po ito. Yes, may mga persecution, may mga deception, but still, ang sinasabi ng Scripture, the Word of God is telling us, whoever endure unto the end shall be delivered. And then, verse 14, this gospel of the kingdom. What is the gospel of the kingdom? It is not only about the salvation of people, nation and people are turning to God. Not only that, but the gospel of the kingdom is also proclaiming that God will reign in this earth. We're not just pronouncing the good news of salvation, but we also telling to the people of the nation, our God will reign. Kagaya na sinabi ni Isaiah chapter 52 verse 7, how lovely on the mountain at the feet of them that bring good news, that proclaim the shadow of the peace. Sabi ng Bible, the last part of it is our gathering. So sa pangangaral po ng Ebanghelyo, pag-evangelize, hindi lang kaligtasan ng bansa at ng tao, kundi sinasabi mo sa bansa at sa tao, na isang araw, ang aming Panginoon ay babalik para maghari. At sa pagtunog ng trompeta, sinisigurado ng Panginoon ang lahat ng mga nauna ay mabubuhay. At ang lahat ng mga hindi namatay ay mananatiling buhay. At sabi po ng Scripture ay, they will reign with Christ in 1,000 years of reign. Kaya, kailangan natin makipagbaka. Kailangan natin tumayo. Kailangan natin maging matatag. Kasi ang sinasabi po dito ng Scripture ay, preach to the whole world as a testimony to all nations. And then, the end will come. What is the end that will come? The end of the world? Not yet. Ang sinasabi ng Panginoon diyan ay the end of man's government in this world. Tatapusin na ng Diyos ang gobyerno ng tao sa mundo ito. Panahon na para ang gobyerno ng Panginoon naman ang may tatag. Kaya yun ang sinasabi, hindi pa po katapusan ng mundo yan. Kaya kailangan po natin magkaroon ng malinaw na larawan at pagkakaunawa sa plano ng Diyos sa uling araw. So bago po lumipat sa Acts, ay gusto ko pong gamitin illustration po yung jigsaw puzzle. Sino po familiar dito sa jigsaw puzzle? Ayan.
So, ang jigsaw puzzle po, di ba, ay binubuo ng maraming piraso. Yes. And then secondly, bawat piraso po ng jigsaw puzzle ay merong designated place. Isa lang ang lugar niya eh. Hindi mo pwedeng, yung isang piraso, hindi mo pwedeng ano yan, ipilit doon sa lugar na hindi naman niya pinaglagyan. So kaya kung ginamit na illustration po ito, dahil ang plano ng Diyos dito sa inyo ay katulad po ng jigsaw puzzle. Meron kang lugar, meron kang piraso, binigyan ka ng Diyos ng piraso at binigyan ka ng Diyos ng lugar. At kung ikaw ay lalagay sa lugar na dapat mong malagyan at kapag ka nabuo ang bawat piraso ng jigsaw puzzle na yan, ay malinaw mong makikita ang larawan ng plano at disenyo ng Panginoon sa local church na ito. Kaya minsan ang local church nabubulo kasi yung iba gusto lumugar ito hindi naman dapat nila kalugaran. Yung iba gusto lagi frontliner. Kapag ka may precision, nawawala. Kaya hindi natin pwedeng, ang ibig ko sabihin sa inyo, hindi natin pwedeng ipilit ang lugar natin na hindi tayo para doon. Hanapin mo kung saan ka nilagay ng Diyos. Dahil doon ka magiging masaya. Diba? Naalala po niyo nga yung commercial sa Pilipinas, yung sa PLDT, tumawag, diba? Ilonggo yung mga sumagot. Ano sabi po ng tawag? Diba? Sabi ng tatay, anak, kung saan ka masaya, suportahan ka. Diba? So therefore, ang plano ng Diyos po dito sa atin, sa inyo, ay jigsaw puzzle. Manalangin ka, alam mo sa Diyos kung saan ka nilagay. Kasi marami sa atin dito, may ilan po sa atin dito, ay professional yung tinawag ng Diyos. Alam nyo, naranasan kayo minsan, nung tinawag ng Panginoon, umiyak po talaga ako. Once and for all, umiyak ko, sabi, Panginoon, sa araw na to, patayin yung pangarap ko sa sarili ko. Sabi, wala na akong pangarap, iiwan ko na. Pangarap ko mag-aaral, makatapos ng college. Sabi ko dati sa sarili ko, Panginoon, dati pangarap ko maging pulis. Pero naging young people na ako, Panginoon, ako na hinahabol ng pulis. Kaya sabi ko, Panginoon, umiyak sa Panginoon. Sabi ko, wala na po akong pangarap sa buhay. At that age of 19, kasi gusto ko talaga actually mag-aaral eh. Pero alam nyo sa college po, ang gusto ko talaga kunin ay foreign service. Yan. Kasi sabi ko sa kanila, gusto ko maging ambassador. Sabi ko sa mga barkada ko. Yung mga barkada ko, ang taas ng bilin, nakagano yun. Sabi ng mga barkada ko, lakas ang tama na yun. Gusto maging ambassador. Diba? Pero nung nakilala ko ng Panginoon, may ibang paraan ng Diyos at hindi niya paraan. Hindi natin paraan, no? At iniyakan ko talaga yan. Sabi ko, Panginoon, ayaw ko na yung pangarap ko. At hayaan mo, simula sa araw na to, ang pangarap mo sa buhay ko, ay magkaroon ng kaganapan. So hindi agad nangyari yung kasi proseso. Ang haba. Until dumating po ngayon sa ganitong senaryo. No? So ibig sabihin, sa atin po, ay mayroong personal dealing ng Diyos. Pero alam nyo, kung ikaw ay isang professional, pwedeng gamitin ng Diyos yung profession mo for the advancement of the gospel. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos maging doctor, pursue that profession. Dahil pasamantala yan, God will use the profession to fulfill the calling and the mandate that you have. Kung may mga professional dito sa ating kapulungan, hindi ibig sabihin, ay wala na yan. Pero there will be at times na yung mga bagay na pinagdaanan mo sa nakaraan can be utilized, can be used by God for the advancement of the kingdom. Kaya nga po, evangelism, God has a million ways to evangelize the people. Sometimes iniisip po isa, dalawa, tatlo. But God has a million ways to bring the gospel to the people. Minsan yung mga bagay na hindi mo in-expect ay nangyari. Yung mga bagay na hindi mo natutunan at naranasan, God will bring you to that place of knowledge and understanding, so that when you have knowledge and you have understanding, therefore you have the courage to do. At doon papasok ang anointing, God will anoint you to bring the gospel to the people on personal man yan. Okay, so balik na po tayo sa Book of Acts. Yan. Tatapusin ko na po. Sabi ko po sa inyo kanina, bago pinako ang Panginoon sa krus,
ay before He died on the cross, the Messiah prepared the first generation apostle. Sila po yung unang henerasyon na mananampalataya. At based on Matthew 24, Luke and Mark, and most of the part of last chapter of the book of John, or the gospel po, the four gospel, kung titigan po natin ang four gospel po, lahat po ng context po ng four gospel, yung po katapusan, nung namatay, nabuhay, at nag-resurrect po, lahat po ng mga tinuro at iniwan ng Panginoon sa mga sinaunang disipulo ay ang purpose po ng Panginoon is to prepare. Kasi wala na, umalis na siya. So ang momentum po ay nasa kamay nila. So ang gawain po ay ipinagkatiwa sa kanila. Although, in the book of Mark, sabi nga ng scripture yung iba doon may duda Di ba? Pero siyempre, hindi tinignan ng Diyos yung duda nila. At tinignan ng Diyos yung kanilang isang araw, mababago din yan. Susunod din yan. In fact, kung titignan natin ng scripture, sino ba yung nagdala ng mabuting balita sa mga disipulo? Sino po ba? Si Mary. And then, ano ba naging buhay ni Mary sa gospel? Di po ba? Isa siyang babae, pero siya yung tumayo. Sabi nga doon sa pumunta siya sa garden tomb Meron siya nakita lalaki doon Hindi niya alam Panginoon yun Sabi niya doon, akala niya gwardiya Di ba? Sabi niya, saan mo dinala yung yung katawan ng aking Panginoon. Hindi niya alam Panginoon yun. Nung nangusap ang Panginoon, wow, Panginoon to. Siya yung unang-unang kinausap ng Panginoon. Yung mga disipulo nagtakbuhan. At nung na-elevate siya, wala na talaga expect ko. Pero before that, sabi ng Panginoon, 3 days lang naman, tapos babangon ako. Some of them, narinig nila yung mensahe, but they never caught up the message. Si Mary, narinig ang mensahe, and then Mary caught up the message, and then alam ni Mary, bago nga namatay ang Panginoon, di ba? Hinanda niya yung binigay ng pabango, di ba? At ano sabi ng Panginoon? Sabi nga ng isang apostol ang pera dapat binenta na yan Mahal-mahal ang pabango na yan. Dapat Panginoon binenta yan para kumita tayo. Marami na matuto mahirap. Sabi ng Panginoon sa apostol, ikaw naman, palagi yung mga mahirap Sabi niya, ako naman, minsan yung nakasama at eto na. Malapit na akong iaalay. Di ba? Pero sabi ng Panginoon doon sa babae, sabi niya, hayaan mo siya. Sapagkat ang ginagawa niya, sa mga pangaral, ang mabuting balita, ang kanyang ginawa, ay hindi makakalimutan. Sa umagang ito, si Mary ay isang popular figure sa scripture. Nung panahon niya ay maraming minamaliit siya dahil sa kanyang trabaho o kanilalagay sa buhay. Pero siya ang tinawag ng Diyos at sinasabi sa ng scripture saan man ipangaral ang mabuting balita. Sinisigurado ko siya, sabi ng Panginoon, ang kanyang ginawa ay hindi makakalimutan. At sa umagang ito, inaalala natin ang naging part ni Mary sa Panginoon. At siya din ang ginamit ng Diyos para sa isang mga disipulo na ang Panginoon ay nabuhay. Ang iba ay niniwala, ang iba ay hindi, may duda. Pero alam po yan, to make the story short, pagdating po ng Acts, ay nagkaroon ng tinatawag ng bagong momentum. At dinala sila ng Panginoon sa isang karanasan na kung saan ito ang magiging jumping board ng kanilang ministry sa Book of Acts. Kaya ang Book of Acts po, ito po yung pattern. So kung tayo po ay nabubuhay sa huling generasyon, kailangan natin bumalik sa aklat ng mga gawa. Dahil ito ang pattern. Paano nila dinala ang mabuting balita sa kanilang henerasyon at sa kanilang bansa. To make the story short, kung mapasahin po natin yan ay 10 days. Nandun po sila sa upper room. 10 days po sila nag-pray. 40 days, bumangon ng Panginoon, binigay sila ng mandato. Sabi ng Panginoon, huwag kayong aalis sa Jerusalem. Hanggat hindi kayo. Actually, kung babasahin po yung literal translation ng scripture, ang sinasabi sa kanila ng Panginoon ay, huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo natatamitan ng aming kapangyarihan. So, hindi yung scripture, ganun po ang pagkakasabi ko hanggat hindi sila natatamitan ng kapangyarihan. Di ba, kung i-interpret mo yun,
Saan ka man pumunta, di ba may damit ka? Tama? So ibig sabihin nung saan ka man pumunta, yung damit ng kapangyarihan ng Panginoon ay nasa iyo. Dala-dala mo. Ayun na, eksakto sinabi niya sa mga disipulo. At dito po sa Acts chapter 2, ito ay very popular sa maraming Kristiyano. At ang ginamit ng Panginoon po dito ay yung day or Feast of Pentecost. Sa Israel, kapag Feast of Pentecost, ang mga Hudyo sa maraming bansa umuwi para mag-celebrate kasi nasa scripture yan. Sabi niya sa mga kalalakihan, pagka Passover, balik kayo. Pagka Day of Pentecost, balik kayo. Pagka Feast of Tabernacle, balik kayo. Kaya yun, mga panahon na yun, maraming Hudyo ang bumalik. Hindi ko na po babasahin in detail ang Acts 2. But kasi alam niyo na yan. At sabi nga dito, when the day. So ano yung timing ng Diyos sa kanila? Day of Pentecost. So ginamit ng Diyos yung fiesta na yun o yung pagdiriwang na yun. At that moment of time sa kanilang kapanahunan, sabi ng Bible, sila daw po ay when they came, they were all together in one place. Ayan. But thank God, dito po sa inyo, not just sa one place. May ginagawa ang Diyos ngayon sa mundo. May ginagawa ang Diyos ngayon dito. At ano sa atin ang scripture, abante po tayo. Suddenly, a sound like a blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house. And they were sitting. And then sa atin ang scripture, when they saw what seems to be tongues of fire that separated and came to the rest of each of them, all of them were filled with the Spirit and began to speak in another tongues as the Spirit gives them utterance. Yan sa umaga ito, what is the initial impartation na tinanggap ng mga tao na to? Napuspos at nabautismuhan ng Espiritu Santo sapagkat ito ang magbibigay sa kanila ng karunungan. Ito ang magbibigay sa kanila ng pahit, ng kapangyarihan. Ito ang magbibigay sa kanila ng tulong at direksyon para gawin nila ang pinagagawa ng Panginoon sa kanilang kapanahonan. The same thing with us. Kailangan natin ma-build the Holy Spirit in our generation. Kung sila'y napuspos ng Espiritu Santo, dapat din tayo mapuspos ng Espiritu Santo. Kaya lang, nakakalungkot isipin, isa, kapag pumunta ka sa church, puspos ng duda, puspos ng kalinakan, puspos ng hinala. Kaya, ano resulta nun? Diba? Kaya nangyari, baliktad. So this time, iba kanilang momentum. We must be filled by the Spirit of God in our generation. At alam naman po natin, to make the story short, yung mga tao na nasa kanilang paligid nagulat, fiesta, siyempre. Ay, inisip nila, fiesta, kaya marami lasing ngayon. Diba? Pilipinas, kapag fiesta, marami lasing. Sa Katol ngayon, puro lasing eh. Same thing din, sa Israel. Akala lang mga lasing. No? To make the story short, sabi po. Pero, isang bagay po, ang hindi nila, bakit sila nagtulad? Sabi niya. Pinagtataka nila, bakit ang mga tao ito ay nakapagsalita sa lengguwahe na hindi naman sila bihasa? In fact, hindi nila, yung mga nag-speak, hindi nila naiintindihan eh. Pero yung audience, naiintindihan nila. Naiintindihan nila yung speaking tongues na sinabi ng mga apostol at disipulo. Bakit ko po nasabi yun? Kasi ito po, sabi po ng scripture po sa verse 11. Ang sabi ng verse 11, both Jews and convert. Ano ba yung mga convert? Actually, mga Gentiles po yan na sumama sa mga Hudyo para maging Judaism. Yan. Ano ang isang bagay na hindi nila mapagsinungalingan. Sabi na nga, mga lasing yan. Mga nakainom yan. Pero isang bagay na sinasabi at sila mismo, ito mga unbeliever pa to ha. Hindi pa to mga unbeliever. Pero bagamat sila yung unbeliever, namin sila at isang bagay na pinatutuhanan ng Diyos. Kasi ang Panginoon, sabi nga nila sa Matthew, preach the gospel to be a witness. So this time, ang Diyos ay nag-witness sa mga unbeliever.
through speaking in tongues. At ano ang sabi ng Scripture? We hear them declaring the wonders of God in our tongues. Sa bagay na hindi nila mapasinungalingan. Alam niyo mga Pilipino, mabilis matuto ng lengguwahe. Did you see that it go? Saan man ako makakita ng Pilipino na pupunta na ibang bansa, pagbalik, bihasa, parang natuto, kasi nakikinig lang. Sabi ng Scripture ay, they are declaring the wonder of God in our own tongue. Kasi naiintindihan nila. Kaya ginamit ng Diyos, at ito na po ang pinakalundo ng ating mensahe po sa umaga ito. At ang sabi po ng apostol na tumayo sa kanilang harapan. At sinabi po ng apostol, verse 14, then Peter stood up with the 11 and raised his voice to address them. So, after that po, tumayo si Pedro sa kapulungan ng mga tao na nagsa-celebrate. At ang sabi po ng Scripture ay, you Judeans and all of you staying here in Jerusalem. Sabi po niya rito, kayo na mga Hudyo at kayo lahat na nakatira dito sa Jerusalem. So, ano po yung kanyang ina-address? Mga Jew, mga nakatira sa Jerusalem, at yung mga turista na pumunta doon. So, tatlong crowd po yun. At ang sabi po ng Scripture ay, let me explain this to you. Listen carefully to what I say. Anong sinabi ni Peter? On top of that, sinabi ni Peter, hindi sila lasing. Nakainom sila ng bagong alak. Eh, siguro kapag sinabi sa mga lasinggero, pero mamindalang bagong alak. Isip yun. Diba? Ano sabi ko ng Scripture? These people are drunk as you suppose. It's only 9 in the morning. 9 in the morning, mga alas 11. Huwag po kayo mag-alala, bago alas 11:30, tapos na pa ako. Kasi kanina parang tingin sa'yo, parang suicide. Takal na po magsalita nun. Tapos na pa ako. Patawad po kayo, naging mahaba. Pero ito po, sabi po ng Scripture. Kinote po ni Peter yung nakasulat sa aklat ni Joel. Right? Pero si Joel ay nabuhay ng mahabang panahon bago ang Pentecost. Diba? So, sabi nito, in the last days. So, saan po nakapokus ang mensahe? Sa huling araw. And then, ang tanong ko, are we in these last days? Yes. Pero siyempre, the first recipient of this message is the first century believer. The same message God is speaking to us this morning. And the word that was spoken by Peter in the days of Acts is expressed this morning the way God speaks to us in His Scripture. At sinasabi po ng Scripture sa atin, God will pour out my Spirit on all people. And then sabi po dito ng Scripture, I will pour my Spirit upon everyone. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Everyone, sabi ng Bible, even on my servant, both men and women, I will pour the Spirit in those days, and they will prophesy. I will show wonders in heaven, above and signs on the earth below, blood and fire and below smoke. The sun will be turned to darkness and the moon to blood before the coming great day of the glorious day of the Lord. And everyone, yan. What is the end message of prophecy? It is the salvation of the nation. It is the salvation of the people. At sabi ng Bible, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Bago po iwanan sa inyo ang mensahe yan, ay gusto ko makita po nyo kung ano ang magiging lengguwahe ng Diyos sa panahon natin. Kung ito yung naging lengguwahe ng Diyos sa Book of Acts, God is using the same language para ipaabot ang mabuting balita sa ating henerasyon. Kung tayo po ay naniniwalang nabubuhay sa huling henerasyon, abay dapat po natin bilisan ang pagtakbo dahil ang ginawa ng mga apostol ay ibinigay ang baton sa sumunod na henerasyon. At yung sumunod na henerasyon ay kinuha ang baton at tumakbo. At kung tayo po ay nabubuhay sa huling henerasyon, tayo ang may hawak ng huling baton. At tayo po ay pupunta
papunta sa finish line. Tatapusin natin ang mga bagay na inumpisahan ng mga apostol at ng mga disipulo sa kanilang kapanahonan. At nais ko pong sabihin sa inyo, ito po isang karangalan na pinili ka ng Diyos sa panahon ito. Pinili ka ng Panginoon sa panahon ito at hindi ka nabuhay sa panahon na nakaraan o sila ko naman panahon kung ikaw ay pinili ng Diyos. Sa panahon ito, dahil alam ng Diyos, sa panahon ito, ikaw yung pagkakatiwalaan na dalhin ang mabuting balita sa maraming bansa. Amen. And what is the language of the Holy Spirit in this last days? Hallelujah. Number 1, 5 are the language of the Holy Spirit in these last days. Number 1, prophecy. Prophecy is the language of the Holy Spirit in our generation. Kasi kapag guarded ka ng Scripture at ang Espiritu ng Panginoon, sabi ng Bible, prophesy. Like in the days of Ezekiel, prophesy to the dry bones. Kasi maraming dry bones yun sa mga local churches. Yung iba satisfied sa programa, yung iba, ay, ano kayo, nakasanayan na namin yun, mga ganon. But alam nyo, God is giving us a last blow of the Spirit to make us alive and revive us. Like sa Acts chapter 3, no? Sabi ng Bible, the second thing is visions. Sabi po ay young men will see vision. And then number 3 po, the language of the Holy Spirit is dreams. Number 4 po is miracles. And number 5 po is signs. Sige po, kumpletuhin po natin para makita po natin. Number 1 is prophecy. Number 2 is visions. Number 3 is dreams. Number 4 is miracles. And number 5 is signs. This is the language na gagamitin ng Panginoon sa ating kapanahunan. And today, bago po matapos, I am giving you a strong encouragement. This word is a serious word. But don't worry, God has prepared you. God has anointed you. God has trained you. God has equipped you. So lahat ay pinahintulutan ng Diyos na maranasan mo. But the most important part is in you. Are you willing to obey? To take the gospel? Alam ko hindi naman lahat kayo pupunta sa ibang bansa. But saan ka man, pahintulutan ng Diyos na umapak. Sinisigurado ng Diyos, I will be with you. And I will never leave you, and I will never forsake you. Today, God is giving us a strong encouragement in our generation. Let us take this seriously sapagkat alam natin ang ating Messiah, He obeys. That's why we are the product of His obedience. Yung pastor nyo rito, ba't kayo nandyan? You are the product of their obedience. And then kayo, what will be the fruit of your obedience? We will see in the next chapter of your life as you obey God sa buhay nyo. Kaya, sa umaga ito, evangelism is very important. Evangelism is the extension of the kingdom of God to reach the sinners, the peoples, and the nation of the earth. Kaya, salamat po sa Panginoon dahil nabigyan po ng pagkakataon at kayo po ay nabigyan din ng pagkakataon mag-aaral. Dahil dati ang panahon, hindi na kayo mag-aaral, kayo na ang tuturo. Kayo na mag-inspire. Sapagkat darating na ang momentum ng inyong generation at kayo na mismo ang mag-encourage. Kaya sa umaga ito, maraming salamat sa inyo. Kung iniisip nyo na kayo ay na-encourage sa mensahe ng Diyos, sasabihin ko po sa inyo sa umaga ito, mas lalo po ako na-encourage sa inyo. Kaya pagbalik ko po ng Pilipinas, ay mas matinding encouragement po ang ibibigay ko sa kongregasyon para makita nila na ang vision ng Panginoon ay sa buong mundo. At hindi lang sa lokal, kundi maraming mananampalataya sa lokal ang bubulutin ng Diyos para maging bahagi ng kanyang international movement sa horizontal. Kaya sa umaga nito, maging handa tayo sa mundo. Alamin natin ang panahon ng Diyos sa ating buhay. And let God guide you and lead you. So, pinawa ko po sa inyo lahat. Ako po nasunurin. Alam nyo, nung natapos po sa iyo,
Disayong oras din po. Ikaw na po, nagkataon eh. Kung kami nagpe-pray dito, dapat matapos yung oras. But anyway, salamat po kay Pastor Joy. Kay Pastor Ronald. Yan. Pastor Ronald, talaga ito. Salamat po. At Pastor, siya. Salamat po sa inyong invitasyon, no? Pastor Ronald, Pastor Joy. Si Pastor Joy po, hindi na po sa ng Joy, yan. Pangalan pa lang. Diba? Pangalan pa lang, Joy. It's full of joy. At kaya yung joy of the Lord, matatransfer po sa inyo. At itala po natin siya, si Pastor Ronald. Gusto ko na ipag-pray mga pastor dito. Star Grace. Pastor Joy, sino pa po ba? Star Grace. Ha? Ayun. Lahat po ng mga pastor, lahat po ng mga pasimulo, na bumuno. Pasimulo.